maraming salamat kasi pinagkalooban tayo ng Panginoon na magamit sa lugar na ito at magamit sa buhay ng mga tao na inilapit sa atin ng Panginoon. Ako po, meron po tayong YouTube channel na Kalingap Alvin na kung saan ay meron tayong mga tinutulungan, may pabahay, mayroong ayuda, bigas. Yan po yung ginagawa natin. Hindi po siya hinahihiwalay sa katotohanan ng pag-ministeryo ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoong Hesus ay nangangaral at meron siyang mga pinapakain niya din yung kanyang mga taong pinapangaralan. So ibig sabihin, ang pagtulong ng Panginoong Hesus ay hindi lang po puro spiritual, kundi pati po physical. Kasama po yan. Hindi po pwedeng puro ka lang spiritual, walang physical. Kapag ka nais mong maglingkod sa Panginoon, lahat-lahatin mo na. Merong physical, merong spiritual. Sapagkat ang spiritual ay biyaya ng Panginoon, ito ay ibinuhos na yung pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at doon tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Ama. Dahil po yun sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang siyang tunay na biyaya sa buong sangkatauhan. Sinabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi po sa John 1:12, ang sinabi po doon ay, ngunit ang sinumang tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya maging anak ng Diyos. So kung ikaw po pala dati ordinaryo ka lang na nilalang, nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas, tinanggap mo yung kanyang ginawa sa krus na yun ang iyong kaligtasan at ang dugo niya ang iyong kapatawaran sa kasalanan mo, ikaw ay ginawa ng Diyos bilang kanyang anak. Masarap, diba? Diba may mga anak na may sino yung mga anak ng presidente, diba? Pero hindi mo man na-experience, pero ang pina-experience sa'yo na Diyos, ikay ginawa niyang anak, sarili niyang anak, which is ang Diyos ang pinakamataas sa lahat sapagkat siya ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Tanging ang Panginoon, kaya napakaswerte mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, grabe pala ang tatay mo. Yung iba po dito walang tatay kasi hiwalay na sila ng kanilang kagaya ko po naghiwalay po yung parents ko, nabuhay kami sa pamamagitan ng pagsusumikap ng aking nanay. Kaya po nung ako ipinagpala ng Panginoon, inuna ko po itong bahay ng aking nanay sapagkat alam ko kung paano ang bagyo na talagang inaano niya yung mga bubong, pinapasayaw talaga niya. May beat pa. Hawak mo ang beat. May ganun pa. Sayaw. So nung ganun po hawakan ng bagyo yung mga hawakan ng Panginoon yung mga bubong namin habang nagbabagyo. Wala po yung almost more than 30 years yung bahay, hindi po siya yung iba nagsilipada na yung mga bubong nila. Ito pong bubong dito matibay. Kasi habang nagbabagyo, andun ako nananalangin, Lord, huwag mong liparin. Kasi kawawa naman, wala pang pambili ng bagong yero, mahalang yero hindi ko pa nararanasan yung blessing na sinasabi ng Panginoon na seek first the kingdom of God in all His righteousness, all things will be added unto me, unto you, sabi ng Panginoon, na kapag inuuna mo yung kingdom ng Panginoon at ang kanyang kabanalan, hindi po pwede na ikay mananatili doon sa kahirapan. Ang kahirapan ay biyaya, amen? Pero hindi yan forever.
Pag naging forever yan, medyo sino nang may kasalanan yan? Questionable na. We need to pray to the Lord for the wisdom. Pray sa kasipagan. Kasi ipagkakaloob yan ng Panginoon. Kailangan lang manalangin. Alam niyo po ba na si Solomon, nanalangin si Solomon. O Diyos, naway bigyan mo ako ng karunungan. Sapagkat sinong ako na mamahala sa iyong bayan? Napakalaki ng iyong bayan. Alam mo po ang Diyos, nalugod siya kay Solomon. Hindi lang karunungan ang binigay ng Diyos kay Solomon, kundi yung karangyaan, mahabang buhay. Sapagkat nalulugod ang Diyos kay Solomon dahil nakita ng Diyos ang puso ni Solomon, na ang puso ng Solomon ay hiningi niya yung bagay na napaka kalugod-lugod sa Diyos. Hindi selfish yung prayer ni Solomon. Alam niyo po ba kung bakit nalugod ang Diyos sa prayer ni Solomon? Sapagkat ang panalangin ni Solomon doon sa Diyos ay panalangin niya para matugunan niya, magampanan niya ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos na mamahala bilang hari. Dapat pala ang prayer mo naka-align doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Paano, Kuya Alvin? Magbigay ka nga ng example. For example, isa kang nanay. Lord, bigyan mo ako ng lakas, talino para maalagaan ko itong mga anak ko. Makukulit. Meron na akong dalawang anak, Yung isa mabait, yung isa sobrang kulit. Yung isang mabait kasi 1 month old pa lang, mabait. Umiiyak lang pag gutom. Pero yung 2 years old, sobrang kulit. Kaya kailangan mo ng wisdom. Kailangan mo ng self-control. Ako po, ang pinagpe-pray ko bilang isang tatay, nawa na bigyan ako ng karunungan ng Panginoon na itong mga anak na binigay niya sa akin ay magampanan ko ng maayos at mapalaki ko ng maayos yung mga anak ko. Alam niyo po ba? Alam niyo ang binibigay ng Panginoon, hindi kami nagkukulang ni Ma'am Wena. Bagkus ay nakakatulong kami. Hindi ko po sa pinagmamalaki yun. Pinagmamalaki po natin ang Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga iniibig. Sino po dito yung pinagpala na? Amen. This is the time na kailangan mag-pray ka na. Kasi may mga binigay sa'yo si Lord. Tagagawa ka ng bahay. Kailangan mo mag-pray. Lord, bigyan mo ako ng talino, galing. Para magampanan ko itong tungkulin ko kay Ate Jennifer. Na mapaganda yung bahay. Ganon po ang prayer. Alam mo, pag nalugod sa'yo si Lord, once na malugod sa'yo si Lord, bibigyan ka niya ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Malugod lang sa'yo si Lord. Yan po yung katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay nalugod kay Solomon, sapagkat ang hiningi ni Solomon yung bagay na para sa kalooban ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba, si Kuya Alvin, ako nagpipray ako dati. Kasi okay naman ako sa school, pero meron ako talagang bagay na feeling ko hindi ko kaya kapag nagre-report. Parang hindi ko kaya, nahihiya ako. Mahihayin po siya, minsan inaatake ako niyan, minsan kahit nagbablog ako, minsan biglang inaatake. Ito na po kaya po sa channel ko, bihirang-bihira po ako mag-live. Sapagkat ayokong nakatutok masyado yung camera sa pagmumukha ko. Kasi nga, mahihain po si Kalingap Alvin. Kaya yan ang katotohanan. Kaya nandito naka-live tayo, nagsasalita ako sa inyo. Dahil po yun sa kabutihan ng Diyos. Dahil hiningi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, lakas ng loob para maibahagi ang magandang balita sa tao. Ano po yung magandang balita? Ang magandang balita po, na yung buhay mo na may katapusan,
ay bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang katapusan. Kuya Alvin, lahat naman ng tao namamatay. Sapagkat dati namamatay, ngayon babaguhin na lang. Dati ang tao namamatay, ngayon hindi na. Babaguhin na lang. Anong ibig sabihin, Kuya Alvin? Sinabi po ni Pablo, ang katotohanan sa buhay ng tao, hindi na sila mamamatay, bagkus sila ay babaguhin na lang. Na itong katawan natin ay katawang panlupa. Bibigyan tayo ng bagong katawan na katawang panlangit. Kaya kailangan po nating itong katawan na ito ay kailangan baguhin. Kaya wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung katawan natin in the future itong katawan natin na ito ay iiwan natin. Dapat matuwa tayo sapagkat babaguhin yung katawan natin. Bibigyan tayo ng katawang panlangit. Sinabi ni Pablo, ang katawang lupa ay parang liwanag ng buwan. Ngunit ang katawang panlangit ay liwanag ng araw. Ganon po ang pagkakaiba ng katawang lupa sa katawang panlangit. Kaya, sino dito yung masaya? Masaya siya dahil naririnig niya yung promise ng Panginoon. Ito po yung reason kung bakit nagkaroon tayo ng mga ganitong gathering church. Nagsimula po ang mga Christian church dito sa Biblia. Una sila, nagpupulong po sila doon sa mga bahay ng isang apostol, bahay ng isang mananampalataya. Alam niyo po ba kung ano ginagawa nila? Binibenta nila yung mga ari-arian nila. Tapos yung lahat ng mananampalataya, ipinaghahati-hati nila yung kanilang ari-arian hanggang sa ito ay pantay-pantay na lamang. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat sila ay nakakakain ng maayos at meron silang pagkakapantay-pantay. Nabuo po ang church sa pag-ibig. Ang church po yung tao na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay pag-ibig. Kaya yung mga sumusunod sa Kanya, tunay na sumusunod sa Kanya, ay punong-puno po ng pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? In love na ba yan kay Lord? In love na yan kay Lord, amen. Ganun po ang church. Kaya po, itong ginagawa natin dito, sumusunod tayo sa puso ng Panginoong Hesus. Hindi tayo sumusunod sa puso ng bulsa. Ang Kuya Alvin, parang ang bulsa ba ay may puso? Pwede yan. Di ba? Love of money sa root of evil. Money is not evil, but love of money is an evil. Ayan, po. Kaya nagkakaroon siya ng puso. Kapag ka nauuna yung sariling kagustuhan, siyempre kapag ka medyo marami ang pera, gusto pa nila mas marami, ang nakikita sa kanila ay pag-ibig na sa pera. Kaya yung iba, bilyonaryo na, gusto pa nilang magnakaw pa ng bilyon-bilyon. Ayoko nang bumagano dito, Pero pag-pray natin, na mabawasan po yung corruption sa ating bansa. Mawala sana, Pag-pray natin, kasi yan yung ating rule bilang church, to pray for our government. Katulong tayo ng government to pray para sa success ng lahat. Yan po ay biblical. Ang ibig ko pong sabihin dito, na tayo nananampalataya sa Panginoon, tayo dapat tayo ay bukal ng pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay bukal ng pag-ibig, tayo ay magiging bukal siya ng pag-ibig na kung sino man ang makakita, walang ibang pupurihin, hindi si pastor, hindi kung sino man, kundi ang Diyos na buhay. Sabi sa English, let your shine let your light so shine before men, for they glorify your Father in heaven. Lahat ng bagay na hindi
kaya gawin ng ordinaryong tao ay kaya mong gawin. Ano yon kay Alvin? Kaya mong ibigin yung kaaway mo. Yan yung pinakamalupit mo. Sabi ng Lord, ibigin mo ang iyong kaaway. Paano yun kaaway ko nga eh? Paano ko iibigin? But dahil mahal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng iyong pagkukulang, pagkakamali, kailangan mo silang patawarin. Doon pa lang magsisimula na ibigin mo sila. Intindihin natin. Sometimes may mga nangyayari sa atin na i-chismis tayo. Diba? Sa mga nagtatrabaho din, may mga gadon din na worker. Alam niyo po ba sa tagal ko nagtatrabaho, talagang hindi mawawalan niya ng katrabaho na kakaiba. May something, kumbaga, no? Pero dahil ako nagbabasa ng Bible, kahit anong gawin ng katrabaho ko, talagang nagtitimpi ako hanggang sa nagsawa na lang. Kakachismis. Focus lang tayo sa trabaho. At sabi ng Panginoon, ang nasa isip ko, love your enemy. Wala akong magawa. Madami mga katrabaho na mga nagkaano sa atin ng advantage. Kumbaga, ng disadvantage na tinatawag. Wala tayong ibang gagawin kundi hayaan natin ang Panginoon, sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Lahat ng manampalataya sa Panginoong Hesus ay pagkakalooban niyang maging anak ng Diyos. Doon nakikita yung identity na pagiging anak ng Diyos. Na dati ang problema mo puro lang pagkain, bigas. Ngayon, paano kaya yung dati ina-imagine mo yung bahay mo lang dito sa yung pakakainin mo yung bahay mo. Ngayon ang i-imaginein mo na ngayon, ano kaya yung bahay ko doon sa langit. Diba? Temporary lang ang buhay dito, pero doon sa promise ni Lord, eternal. Napakapalad natin. Sobrang blessed sapagkat isa ka sa nanampalataya sa Panginoon. Ika'y ipagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Libre yun. Sinabi ng Efeso 2:8-9, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos, hindi ito galing sa gawa. Para walang may pagmalaki ang sinuman. Ito ay binigay yung kaligtasan sa iyo para ika'y mamunga ayon sa Espiritu ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Lalago ka sapagkat pinapalago ka ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit. Dati, hindi may pinta ang mukha mo, ngayon para ka ng angel. Yan, di ba? Kuya Alvin, ako ba mukhang... Oo, basta nandun yung Holy Spirit, nagre-reflect siya. Hindi naman natin siya nakikita, pero nakikita yung Holy Spirit sa aura mo. Na kapag nakita ka, nabibless na yung tao sa'yo. Amen? Sino yung gusto ng ganun? Makita lang yung presensya. Amen? Alam niyo po ba yung mga apostol, dahil sa puspos sila ng Holy Spirit, ang tamaan lang ng kanilang anino, yung mga sakit ng tao ay nagsisialisan. Ganun sila kapuspos. Ganun ang sobrang makapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay nila. Tamaan lang ng kanilang anino, gumagaling na. Diba? Ikaw makita ka lang ng tao, mapapapraise the Lord. Hallelujah. Sapagkat nakikita nila si Kristo sa buhay mo. Amen? Amen. So ano po yung mga kailangan natin gawin? We need to glorify nothing else but God. Ito po yung gusto kong bigyan ng diin. Na kapag ka ang gino-glorify mo na ay ang iyong sarili o ang ibang tao, ikaw po ay naliligaw ng landas. Sa buhay po natin, madalas naghahanap tayo ng mga ang tawag dito, compliment na tinatawag. Naghahanap tayo ng approval sa ibang tao. Minsan may ina-idolize tayo na tao na siya yung gusto mong ang tawag dito, may bless.
You are in the wrong way. Kasi wala tayo dapat ibang i-glorify, nothing else but the Lord Jesus Christ. Ang Diyos na buhay lang ang itataas natin sa buhay natin. So, we need to start na natin yung sarili natin na mag-pray na paano mo ako, Panginoon, gagamitin para mapupurihan ang iyong pangalan. Start your testimony. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, simple lang. Testify. Ito yung ginawa sa akin ni Jesus. Binago niya yung buhay ko. Binago niya yung pamumuhay ko. Binago niya yung ugali ko. Na dati matampuhin ako. Na dati magagalitin ako. Pero nung si Jesus ay makilala mo, sapagkat siya ang katotohanan, sapagkat pinalaya ka ni Jesus, ginawa kang anak ng Diyos, nakita sa iyo yung pagbabago. Dahil nagmumula yan sa pinakaloob. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos na karapatan na maging anak ng Diyos. Nagsisimula yan na makita sa labas. Nahihirapan ka na gumawa ng kasalanan sapagkat alam mo, anak ka na ng Diyos. Nahihirapan ka na. Ibig sabihin, you are covered. You are captivated. You are saved by the Lord. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. Kung sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dati. Ang lahat ay bago na. Binago ka na ng Diyos. Dati ordinaryong nilalang ka lang. Ngayon, anak ka na ng Diyos. Ganun yung pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon. Ginawa ka niyang anak. Itong privilege na ito ay para sa lahat. Hindi lang para sa atin. Sa lahat ng nananampalataya na ang Panginoong Jesus, ang Panginoon, tagapagligtas, ang nagtubos sa atin. Ito ay available sa lahat ng tao. Pwede ba tayong tumayo? Dahil ikay anak na ng Panginoon. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. God wants to anoint you. I-anoint ka ng Panginoon sa gawain kung saan mapapapurihan yung pangalan ng Diyos. Amen. Na hindi yung pangalan mo yung papapurihan, kundi ang Diyos sa buhay mo. Yan yung purpose. Yan yung purpose ng buhay. Is to glorify our Lord Jesus Christ. Glorify our Father in heaven. Magamit ka ng Diyos to glorify. Pagdating natin doon sa eternal life, we glorify God in heaven. Hindi yung sarili, hindi yung ibang tao, kundi yung Diyos na buhay, yung pupurihin natin. Tayo manalangin. Naiiyakan ko yung awitin natin yung pupurihin ka sa awit. Asa yung song leader natin. Inaanyayahan ko si Ma'am Wena, yung asawa ko. Ano yun natin? Inaanyayahan ko at awitin natin yung pupurihin ka sa awit. Maybe this time, na maging seryoso yung pasasalamat mo sa Panginoon. Maybe this time na this is the right time na i-glorify mo na ang Diyos na buhay. Maybe this is the last time. This is the time and your last time na hindi mo na pupurihin yung sarili mo. You will never seek glory for your own self. You will seek glory for the living God. To our Lord Jesus. Muli po, awitin natin yung pupurihin ko sa awit. Sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo.
sa'yo. Sa buhay ko'y lagi Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Purihin natin ang Diyos na buhay. dahil sa biyaya habang buhay magpupuri sa'yo. Sabayan niyo po ang mga Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit na sa kalangitan, ang iyong kalwalhati at kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sige po, patuloy po natin na purihin ang Diyos na buhay. Taas po natin ang ating kamay bilang pag-surrender sa Diyos. Maybe this is the right time na purihin mo na siya. Walang iba kundi ang Diyos na buhay. Amen? Ipigil po natin ating mga mata. Yes, habang pinupuri mo siya, habang pinupuri mo ang Diyos na buhay, Ama na makapangyarihan sa lahat, thank you, Father God, for your presence. This time, Lord, we glorify your name, Father. We bring back all the glory to your name, Lord Jesus. For you deserve all the glory, praises. For you are good, God. Thank you so much, Father. Maraming salamat, Ama. O Diyos, aming dalangin, nawa ay gabayan at pagpalain niyo ang bawat isa na nakapanood at nandito sa lugar na ito. Pagpalain niyo, Panginoon. Panginoon, dinadalangin namin ang kaligtasan, ma-extend ang salvation sa lahat, Panginoon, na ibibigay niyo sa amin. Sa bawat isa, Lord, protektahan niyo siya. Sila ng iyong banal na espiritu. Ilayo niyo, Panginoon, sila sa sakit at karamdaman. Pagkaloob niyo nawa, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, lead us and guide us by your Holy Spirit. Open our eyes, open our mind sa gawain mo, Panginoon. Ingatan niyo kami. Lead us, Lord, in the truth, for you are the truth, O Lord Jesus. For you only deserve the glory. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi niya, Amen. Hallelujah.